Araw-araw lagi akong naghahanap. Lagi akong inaalala kung saan ako makakakuha. Makakakuha ba ng mga bagay-bagay na maaari kong ipandagdag sa pang-araw-araw ko? Andito lang kasi ako sa bahay namin. Nananakit-nakit at namimilay-milay kasi yung kanang bahagi ko sa paa. Kaya hindi ako makapagtrabaho eh. Pero may mga kasama naman ako dito sa bahay. May mga kasama ako rito sa bahay, mga 5 tao. Yung 3 tao sa 5 mga kasama ko rito, malalaki na. Kaya nakakapagtrabaho na rin. Sa madaling salita pwedeng pwede na. Basta, alam mo na yung tinutukoy ko na yan. Yung mga kasama ko rito sa bahay, mga alaga ko sila. At dahil namimilay-milay ako konti, at sila may kakayahang magtrabaho, ako naman yung nagbabantay rito sa bahay. Isa pa, bukod dun ako rin yung parang medyo boss-boss dito sa bahay. Kaya naman, sila ang magtatrabaho at ako naman ang magbabantay sa bahay. Ngunit kakain ako sa mga pinaghirapan nila. Naiintindihan naman nila yon kasi medyo namimilay-milay nga ang kanang bahagi ng aking paa. Kaya hindi talaga ako makapagtrabaho. May schedule sila ng pagbibigay sa akin ng salapi. Yung salapi na yon na pinag-usapan namin na iaabot sa akin para yun sa aking kakainin sa araw-araw. Napapatanong pa nga ako sa sarili ko kung ganito ang pagdadaanan ko, hutya no choice talaga kundi harapin na lang, 'di ba? Lahat ng mangyayari. Dahil nga matagal ko na ring namimiss yung mga ganitong ganap, may mas talagang inaantay talaga ako na isang ganap na talaga namang magugustuhan ko ng sobra. Pero hindi ko pa alam kung kailan ulit yung darating. Kaya nag-usap-usap kami ng mga kasama ko rito sa bahay na ako, dito lang ako sa bahay, then sila magtatrabaho. Tapos aabotan na lang nila ako ng aking kakainin sa tuwing sila ay sasahod. Okay naman sila sa aming napag-usapan. Ang sabi ng mga kasama ko sa bahay ay wala namang problema yon. Dahil naman hindi naman ganoon kalaki yung igagastos nila sa akin o iaabot sa akin dahil pangkain-kain lang naman daw yon. Isa pa ang napagkasunduan din namin ay kailangan ay consistent sa pagbibigay sa akin at yung halaga na iaabot sa akin sa tuwing sila ay sasahod kailangan masusunod at kailangan aabot sa tuwing sila ay sasahod para hindi ako magutuman. Lumipas na rin ng ilang buwan, taon, ganun pa rin, nag-aabot pa rin sila sa akin ng aking kakainin. Pero minsan, alam mo ba, kulang yung binibigay nila sa akin na pera para sa panggastos ko sa isang kinsenas. Dahil minsan kapag nagtatrabaho merong day off, tapos minsan absent kasi may malagang pupuntahan, minsan nagkakaroon ng sakit kaya nakaka-absent. Kaya minsan talaga hindi nakukumpleto yung pasok sa loob ng isang kinsenas. Alam mo ba kapag ganun, kapag kulang yung iniaabot sa akin
na budget ko sa isang kinsenas. Nako, naiinis ako niyan. Ginagawa ko kapag kulang yung inaabot sa akin na budget ko hanggang isang kinsenas, ay pinapalayas ko sila sa aking bahay. Tapos nun, nagtatalo-talo na kami, no? Yun, kasi nga kulang yung ibinibigay sa akin na budget na hanggang isang kinsenas. Ayun ay para lang sa aking budget sa loob ng isang kinsenas. Kasi nga, dahil sa tulad ko na marami pang hinahanap o naghahanap pa ng mga bagay-bagay, o in short, kung tawagin ay hindi pa ako kontento, no? Dapat talaga ako ay nagtatrabaho pa. Dapat talaga sa mga tulad ko naghahanap ay kumakayod para mabili ko yung mga gusto kong bilhin sa aking sarili. At para hindi kami nagtatalo-talo ng mga kasama ko sa bahay na nagtatrabaho ng marangal para lang magkaroon ng pagkain sa araw-araw, at para din magkaroon ako ng pagkain sa araw-araw sa loob ng isang kinsenas. Ngunit dahil hindi nga ako makapagtrabaho, dahil nga namimilay-milay yung aking kanang paa at minsan sumusumpong-sumpong pa na sobrang sakit talaga, hindi ko magawang makapagtrabaho dahil nag-aalala ako baka sumumpong ito sa oras ng aking biyahe, baka mapahamak pa ako. Pero wala akong magawa dahil nga sa kondisyon ko na nananakit ang aking kanang paa, no? Lagi ko na lang sinisiksik sa isip ko na tanggapin na talagang hindi ako makakapagtrabaho dahil sa nananakit ang aking kanang paa. Pero alam mo ba, pina-check up ko rin to sa isang doktor kasi pumunta ako sa hospital nung time na nananakit tong kanang paa ko. So yung pina-check ko, no, so ang ginawa pina-x-ray, then check up yung mga joints ko sa paa. So okay lang naman, hindi naman daw ganun talaga ka grabe yung pananakit ng aking paa. So baka may mga naipit lang na ugat na kailangan i-exercise. So payo sa akin mag-exercise. Tapos noon baka mailang buwan lang maging okay na. Tapos makakabalik pa rin daw sa pagtatrabaho. Para sa tulad ko na naghahanap ng salapi o ng mga bagay-bagay sa mga kasama ko sa bahay, wala akong ibang magagawa kundi ang hintayin na lang, no? Wala akong ibang talagang magagawa kundi ang hintayin na lang yung paggaling ng aking kanang paa para makapagtrabaho na ulit ako. Para naman yung mga bagay-bagay na hinahanap ko sa iba, akin nang maibili para sa sarili kong kagustuhan. Tsaka para hindi ko na rin kulitin yung mga kasama ko sa bahay na talagang kailangan kumpleto yung pasok nila, kailangan sakto o sobra ibibigay sa akin na budget ko sa loob ng isang kinsenas na panggastos ko. Kahit na nga masama na yung pairamdam ng kasama ko sa bahay na nagtatrabaho sa akin, talagang pinapapasok ko pa rin. Syempre alam mo na, para mabuo yung ibigay sa akin na budget ng pang isang kinsenas. Kaso hanggang pang budget na pagkain lang ang kayang iabot nila sa akin sa loob ng isang kinsenas lang yun Syempre alam mo na, kung igagastos nila sa akin, hati namin yung sahod nila, syempre sila may pinaggagastosan lang din. Meron din silang mga bagay-bagay na binibili para sa sarili nila na kagustuhan niya. So dahil nga hindi pa ako kontento, pinapasok ko yung kwarto ng mga
kasamahan ko dito sa bahay na nagtatrabaho nang hindi nila alam. Minsan nahalata nila na may nawawalang gamit sa kanila. Ako yung sinisisi. Aamin talaga ako kasi wala ako ibang kasama dito sa bahay, ako lang.